Tawagin niyo ako sa pangalang Hana. At yung ibabahagi ko pong kwento ay tungkol sa lola ng nanay ko na tawagin na lang po nating Lola Almira na taga Pampanga. Buntis na po noon si nanay sa kuya ko. At dahil medyo maselan po yung pagbubuntis nito, ay minarapat ni tatay na doon na lamang manirahan sa lugar nila nanay sa Pampanga para maalagaan siya ng maayos doon. Ulila na rin po kasi yung tatay ko nung mga panahon yon, kaya wala siyang masasandalan sa kanyang partido. Pumayag naman si nanay noon dahil at least daw ay malayo nga sa maingay at magulong sitwasyon ng Maynila. Lalo na't bahain pa naman yung tirahan nila sa Malabon. Kasama ni nanay doon sa probinsya nila si Tita Sedi, yung bunsong kapatid ng tatay ko, para kahit papano daw ay may mag-asikaso nga sa kanya, total naman ay walang pasok sa eskwela. Pagdating nilang tatlo sa bahay ng mga magulang ni nanay, ganoon na lamang yung gulat nila dahil nabagsakan pala ito ng malaking puno ng bumagyo ng ubod ng lakas. Wasak daw yung bubungan, pati yung ilang bahagi ng bahay. Kaya naman hindi nga sila nanuluyan doon. Bagkus ay doon nga sila sa bahay ng lola ni nanay, tumuloy. Siyempre pansamantala lang. Ilang araw lang din naman yung pagtuloy doon ni nanay at tita. Kwento pa nga ni Tita Sedi, ay si Lola Almira daw yung pangalan ng lola ni nanay. At ubod na raw ito ng tanda na kahit mismo si Lola Almira hindi na raw alam yung eksaktong edad nito. Kumbaga hindi na po niya matandaan kung ano na ba talaga yung edad niya. Pero lagpas 100 na raw ito malamang sa pagkakatanda ni tita. Ngunit kahit na ganon, ay kahit papano ay maliksi pa rin daw itong kumilos at nakakagawa pa ng mga gawaing bahay. Nakakabilib raw yung matanda kasi mag-isa lang itong naninirahan doon sa ibaba ng Mount Arayat. At marami pa raw siyang kayang gawin tulad ng pagsisibak ng kahoy na panggatong, pangunguha ng mga ligaw na mga prutas at gulay, na syempre naroon din sa bundok, at nag-iigib rin daw ito ng tubig sa isang bukal na malapit sa kanilang bahay. Maayos naman raw silang tinanggap ni Lola Almira, at katunayan pa nga ay doon lang daw sila nakaranas ng talagang peace of mind, dahil medyo nasistress na rin daw sila sa kanilang pamumuhay. Kahit na walang malapit na kapitbahay si Lola ay wala naman itong problema sa kanya. Akala daw nila nanay at tita noon ay magtutuloy-tuloy na nga yung ganong pamumuhay nila sa poder ni Lola Almira. Pero hindi pala. Nang sumapit nga yung 5 buwan ng tiyan ni nanay, dito na nga tila nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanilang lugar na tinitirhan. Kaya naman parating pinaalalahanan ni Lola sila nanay at tita na wag mag-entertain o kumausap ng mga taong magpupunta sa bahay. Ayon daw dito, hindi daw sadyain yung bahaging yon na tinitirhan nila. Kaya napaka-imposible rin daw na magpunta doon yung kung sino, bukod sa mga kaanak na nakakaalam ng bahay nito. Isa pa'y pribado rin daw yun na lupa at may bakod, kaya wala ring maaring pumasok doon sa kanila. Isang katanghaliang tapat noon habang nasa labas nga raw si nanay at tita, ay may napansin raw silang matandang babae sa may labas ng tarangkahan ng bahay nila. Inong mga panahon daw na iyon ay wala si Lola Almira dahil may kinakailangan daw siyang gawin. Pasulyap-sulyap pa raw yung matandang babae sa loob ng bahay ni Lola Almira na para bang may hinahanap na kung sino. "Magandang araw, Ineng. Ako nga pala si Idang. Maaari ba akong makahingi o makainom ng tubig? Kanina pa kasi ako palakad-lakad dito wala naman akong makitang bahay na maaaring makatulong." Saad pa raw ng matanda kay tita, habang pinagmamasdan nga nito yung ginagawa ng matanda. Tumingin nga raw si tita kay nanay upang humingi ng permiso. At nung mapansin nga ni nanay na sugatan yung matanda at puno raw ito ng mabutlig sa buong katawan, ay dito na raw lumubag yung kalooban nito at muling tumango pabalik kay tita. "Isang basong tubig lang naman yung hinihingi ng matanda. Wala naman sigurong mawawala bagkus ay baka nakatulong pa kami." Bulong pa raw ni nanay sa kanyang sarili noon. Dali-dali ngang kumuha ng baso si Tita Sedi sa loob ng bahay at sinalinan nga ito ng tubig. Bahagya nang binuksan yung tarangkahan at doon nga niya iniabot yung baso na may lamang tubig. Nung mga sandaling yon ay napangiwi daw si tita. Nang masamyo nga nito yung amoy ng matanda. Napakabaho raw nito at napakalansa ng amoy na halos nagpabaliktad nga ng kanyang sikmura. Nakatungo daw yung matanda nung tinanggap nito yung tubig at bahagyang tumalikod para uminom. Kaya naman hindi man lamang nasilayan ni tita yung mukha ng matandang yon.
Bukod kasi sa baba at ilong nito ay wala na raw siyang masipat. Dahil sa mahaba at itim nitong belo na suot. Nagpasalamat nga yung matanda kay tita at kumaway naman daw siya kay nanay bago umalis. Nakakailang hakbang pa lang daw yung matanda ay kitang-kita nga ni tita yung pagdahak nito ng laway sa kanyang bunganga bago marahan na dumura ng malapot sa may lapag. At sabay tinatakpan daw ng makailang ulit. Humingi pa raw ng pasensya yung matanda bago nga ito umalis at naglakad ng mabilis. Alas 8 ng gabi nung sumunod na araw, habang naghahaponan daw silang tatlo at nagkukwentuhan nang biglang napatahimik si Lola Almira sa pagkukwento. Dahil may naulinigan daw itong kung anong ingay sa labas ng bahay. Magtatanong pa raw sana si nanay at tita kay Lola, pero dali-dali silang pinatahimik nito. Ano po ba yon? Pabulong pa raw na tanong ni nanay kay Lola. May nagpatuloy ba sa inyo ng kung sino dito sa bahay nung umalis ako? Tanong pa raw ni Lola noon. Wala po nang, pero kahapon may matandang babae na nakiinom sa amin ng tubig. Ayaw man namin ay nang ibabaw po yung awa. Lalo na nga po nung makita namin yung sitwasyon nito. Sambit naman daw ni nanay at ni tita. Oo nga't naroon na tayo sa awa. Pero hindi nyo ba alam kung ano yung huni na iyon? Panandaliang nanahimik silang tatlo upang mapakinggan nga yung sinabing ingay ni Lola Almira. Yan yung huni ng isang aswang na naghahangad na makuha yung bata sa sinapupunan mo, iha. Malamang sa malamang, aswang yung matandang nakiinom sa inyo kahapon. Sabi pa raw nito sa dalawa. Nang marinig ni nanay at tita yung salitang aswang, ay tila ba na estatwa nga silang dalawa dahil sa matinding takot. Hindi pa daw sana sila maniniwala pero yung mga nakakatakot na huni na inakala nilang ordinaryong ibon lamang na panggabi ay mga ugatok na pala ng aswang. Nagpaikot-ikot nga yung huning ito sa buong paligid at umalingaw-ngaw sa dilim ng gabi. Kahit na may edad na nga si Lola Almira, hindi nga siya nagpatinag at dali-dali niyang kinuha yung itak sa may kusina at yung hasaan nitong nasa lababo. Nang, bakit mag-aasa po kayo ng itak nasa delikado po tayong sitwasyon? Saad pa raw ni tita. Hindi na raw nakuhang sumagot ni Lola Almira. At agaran na raw nitong ipinahid yung itak doon sa hasaan hanggang sa umalingaw-ngaw nga sa loob ng bahay yung tunog nito. Gano'n na lamang yung gulat ni nanay at lola. Nang bigla nga raw umatungal ng ubod ng lakas yung aswang na umiikot sa labas ng kanilang bahay. Para ba raw itong nasasaktan na kung ano. Mabisang pantaboy o pangontra sa mga nilalang ng dilim yung ganitong pamamaraan. Ayon pa ito sa mga ninuno ko. Paliwanag ni lola kay nanay at tita. Dahil masakit raw sa tenga yung tunog na yon para sa mga aswang. Maya-maya pa'y biglang may narinig silang kumalabog ng ubod ng lakas sa kanilang bubungan. Dahilan upang lalong masindak si nanay at tita noon. Habang takot nga silang dalawa ay lalo namang naging alerto si Lola Almira. Habang hinahanap niya kung saan nga ba yung huling pwesto na nilapagan ng aswang na yon. Ilang sandali nga niyang ipinagala-gala ang kanyang mga mata. Hanggang sa mapansin niya yung isang bahagi ng bubungan na lumulundo na para bang may nakapatong. Dahil gawa lamang sa pawid yung bubungan ng bahay ni Lola, ay walang ano-ano sinaksak daw niya yon ng ubod ng lakas yung bahaging nakalondo. Hindi pa nga nakontento si Lola at ilang ulit raw niya itong ginawa hanggang sa bigla na lang may gumapang na kulay itim na likido sa talim ng itak ni Lola hanggang sa kanyang mga kamay. Sa pagbunot ni Lola ng itak nito sa bubungan, rinig na rinig daw niya yung isang malakas na tungal na para bang isang nilalang na nasasaktan. Doon ay nakumbinsi na nga sila nanay at tita na totoo nga yung aswang na nasa bubungan. Walang humpay na pinagmumura ni Lola yung aswang doon, pero imbis na matakot ay tila lalo pa raw itong nag-alboroto. At kung ano-anong pangwawalang hiya yung kanyang ginawa sa ibabaw ng bubungan. Huwag mo kong hintaying makakyat dyan. Paniguradong tatagain ko yung ulo mo. Sigaw pa raw ni Lola Almira sa kung sino mang nasa bubungan. Habang tuloy-tuloy nga yung pag-urakay ng aswang sa bubungan ng bahay, ay dito na nga kinain ng kuryosidad si tita. Umalagpos daw siya sa pagkakayakap ni nanay at tumungtong sa isang silya tsaka umakyat sa chiminiya ng kusina. Tanaw daw kasi yung bubungan doon kapag inilawit mo yung ulo mo doon.
Ayon kay tita ay tila daw ibon na may halong paniki yung wangis ng aswang na nasa bubungan. May malaki rin daw itong sugat sa kanyang likod na inaagusan ng kung anong maitim. Baka yun daw yung sugat na kanyang tinamubunsod ng pagkakasaksak ni Lola ng itak. Napabiglang yuko naman si tita nang biglang humarap sa gawin niya yung aswang at doon ay nagdali-dali raw siyang bumaba mula sa chiminiya. Pinilit pa siyang hablutin ng aswang, subalit dahil sa medyo malayo na nga raw yung distansya ni tita ay hindi na raw umabot yung kamay nito. Tatagpasin pa nga sana ni Lola yung kamay ng aswang pero nahugot daw agad ng aswang. Muling sinaksak ni Lola yung bubungan kung saan nga nakatapak yung nilalang na ito. Kaya naman nabutas raw yung dalawang talampakan nito. Sabay na pahiyaw ng ubod ng lakas. Subukan mo pang bumalik dito sa bahay at hindi lamang yan yung aabutin mo. Kilala kita. Ikaw yung matandang babaeng nakiinom dito ng tubig. Humanda ka bukas at susunugin namin ng mga kamag-anakan ko yung bahay kung saan ka nakatira. Matapang pa raw na pagbabanta ni Lola. Tila naman naintindihan yun ng aswang dahil narinig daw nilang tila tumalon nito at pumagaspas ng lipad. Muli inutusan nga ni Lola si tita na dumungaw doon sa may chiminiya. At doon ay nakumpirma nga nilang wala na raw doon yung aswang na yon. Kinaumagahan ay bakas na bakas nga raw yung galit ng aswang sa kanilang tatlo dahil sa naging itsura ng bubungan ng bahay ni Lola Almira. Kaya naman nagtulong-tulong raw yung mga kamag-anakan ni nanay upang maisaayos nga yung bahay nito na sinira nung nilalang na yon. Nung matapos na nga yung bahay ng mga magulang ni nanay, ay doon na rin sila nanirahan kasama si tita. Hanggang sa makapanganak nga raw si nanay kay kuya. Paminsan-minsan ay binibisita naman daw nilang dalawa si Lola Almira. At doon nga nagpapalipas ng oras at uwi rin naman bago magdapit hapon. Magmula nga nung araw na makapanganak si nanay, hindi naman daw sila muling binalikan ng aswang. Marahil ay takot na raw ito at baka maulit pa nga yung ginawa sa kanya ni Lola Almira. Pero nung namatay nga po si Lola Almira, ay nakita raw ni tita at ni nanay yung aswang na nakiinom sa kanila noon. Nakipaglamay daw ito sa burol ni Lola Almira. Pero wala naman daw itong gaanong ginawa. Naroon lang daw siya sa isang sulok at tahimik na nakatitig sa kabaong ni Lola. Ayon pa nga kay tita, wala daw pagbabago sa itsura ng matanda kahit na ilang taon na rin yung nagdaan. Noong napadaan nga siya sa bahay ni Lola Almira at nakiinom ng tubig. Ganon na ganon pa rin daw yung mukha nito na talagang nakapagtataka dahil parang hindi man lang daw ito tumanda. Nakatingin lang daw ito ng mabalasik sa kabaong ni Lola pero wala naman daw talagang ginawang kung ano. At nung bandang alas 11 daw, lumabas na lang daw ito sa burulan at mabagal na naglakad papalayo. Nung una daw ay nakala ng mga kamag-anakan nila na baka kunin nga nito yung bangkay ni Lola kapag nakakuha ito ng pagkakataon. Pero iba nga yung nasa isip ni nanay at tita dahil para sa kanila ay nagbibigay pugay lamang ito at respeto. Dahil nga sa muntik na siyang mapuruhan ni Lola kahit gano'n ito katanda. Dahil kahit nakaupo raw ito sa isang sulok at nakatitig lamang sa kabaong ni Lola, halata raw na kahit papano ay may respeto naman itong binibigay. At halata rin daw na wala siyang balak na gumawa ng kung ano at ayaw niyang istorbuhin siya sa pagkakaupo niya doon sa may sulok. Mula po ng gabing yon hanggang sa mailibing na nga po si Lola Almira, hindi na rin daw nila nakita pang muli yung matanda. Kahit anino raw nito ay hindi na nga nila nakita pa. Kung saan man ito at kung ano man yung nangyari sa kanya ay hindi na rin daw nila alam. Ang tanging dalangin lamang nila noon, sana'y wala na siyang mabiktima pa at sana'y tumigil na nga siya sa pagsubok na makapangbiktima. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po sa inyong lahat.